Magandang gabi sa inyong lahat, mga minamahal na mga kapatid na nagwa-watch sa kanilang mga tahanan sa mga oras na ito. And for once, ako'y nagpapasalamat muli sa pagkakataon na ipinagkaloob sa akin ng ating tanggapan upang ako ang manguna sa ating pong pag-aaral, sa ating pong devotional ngayong gabi. At ang nais kong ibahagi din sa gabing ito ay ang wikang good works without love is meaningless. Posible kaya yung ganun, mga kapatid, no? Well, if you define love, how would you define? And how does love it work? Or what love really is? But as we proceed, can we pray for once? Let's pray. Our Father, who is in heaven, I thank you for this opportunity to lead us in our devotional this evening. Speak to your servant so I can deliver the message in accordance with your will. Thank you for hearing, and all these things we ask in Christ's only name. Amen. Nung nag-check ako sa Webster Dictionary on how i-define the love, ito yung aking nakita doon. Ang sabi niya doon is, love is strong affection for another, arising out of kinship, of personal ties. Ibig sabihin, ang pagmamahal ito ay malakas na bugso ng damdamin na kusang nararamdaman ito ng isang tao tungo sa kanyang kapwa. Yun pala ang pagmamahal. Kung papaano siya makakonek, ito'y kanyang hinahanapan. Kaya sabi niya doon is, arising out of kinship, of personal ties. Ito ay ng dahilan sa kanyang bugso ng damdamin. Ito ay hinahanapan niya ng paraan kung papaano siya makakonek doon sa isang tao upang ito ay kanyang maintindihan kung ano yung kanyang sitwasyon or kung sino siya. Kaya tama yung sinabi doon sa psychology na kung gusto mong marating ang puso ng tao, ay ilagay mo ang paa mo doon sa kanyang sapatos. And that is the time na masusumpungan mo ang tunay na pag-ibig. No? Ganun pala ang pag-ibig, kung paano i-define ng pag-ibig. Meron din ako nabasa na kanyang dinefine ang pagmamahal. No? Love is when the other person's happiness is more than your own. Ganun pala yun. Ibig sabihin, ang pagmamahal pala ay kung papaano mo mapapasaya ang isang tao higit pa doon sa iyo. Ibig sabihin, handa kang isakripisyo ang lahat. Handa mong isakripisyo lahat ng iyong oras, ng iyong kakayahan. Mapasaya mo lang siya. Higit doon sa sarili mong kasiyahan. Mapasaya mo lang siya. Yun pala ang Yun pala ang love. And isa pa doon, sabi niya ay, when a person gives something out of his hardship,
out of his hardship situation, and that is love. Ganun pala, no? Ang pag-ibig daw, o kung ang isang tao daw ay sa kabila ng siya ay dumadanas ng hirap, hardship, tribulation. At kung ito ay nilapitan siya ng isang tao, like example, humingi siya ng tulong, ay pag ito ay nagbigay sa lahat ng kanyang kakayanan, ito ay pagmamahal. Yun yung sabi doon. Pero, kung tayo ay nagbigay, o kung isang tao ay nagbigay ng excess doon sa kanyang pangangailangan, nagbigay siya dahil excess sobra doon sa kanyang pangangailangan. So, maliwanag na hindi yon pagmamahal. Ang pagmamahal ay ito'y ipinagkakaloob na higit doon sa iyong kagustuhan. Iyon ang pagmamahal pala. And even Paul ay ito yung kanyang ibinigay na pinakahulugan niya, ang tunay na kahulugan ng pag-ibig. Maaari na ito kasi yung kanyang naranasan at natutunan tungkol sa kung ano ang pag-ibig sa panahon ng kanyang ministry. Dahil marami siyang experiences, marami siyang mga personal testimonies kung papaano niya naranasan ang pag-ibig ng Panginoon. Kaya ano pa sa kanyang pangangaral, sa kanyang pagpapayo sa iglesia, ito ang kanyang malalim na pagbibigay pakahulugan kung ano ang ibig sabihin ng love, which is ito ang center ng ating devotional ngayong gabi. And by the way, maraming salamat sa message and song. So sabi ni Paul dito sa 1 Corinthians, kung hindi ko nagkakamali, 1 Corinthians chapter 13. 1 Corinthians chapter 13, 1 to 13. Ito ay the whole chapter. The whole chapter. Pero ito ay kinuha ko yung mga ilang verses at kung papaano niya ito i-define ang pag-ibig. Sa first one, ang sabi dito ay, kung ako'y nagsasalita o kung ako'y magsalita ng mga wika ng mga tao at ng mga anghel, subalit wala akong pag-ibig, ako'y nagiging isang maingay na pompyang o batingaw na umaalingaw-ngaw. So, ibig sabihin, pwede pala tayong mag-appear sa paningin ng tao na magaling tayong magsalita, magaling tayong mag-lead out, magaling tayong magbigay ng mga payo, at maaari tayong hahangaan sa galing ng ating pananalita. Pero, ang sabi ni Paul, sa lahat ng ito, kung walang pag-ibig, ito pala ay walang saysay. Maaari na, kasi unang-una, once na hinangaan ka ng tao, magaling ka, o anuman, pero pagka ito ay kanyang, pagka ito merong siyang nakita na ugali na hindi naman pala nauukol doon sa sinasabi ng tao, doon sa kanyang lifestyle, nakakitaan siya doon sa kanyang lifestyle, na sa kabila ng siyang magaling, pero ganun pala ang kanyang character. Dahil, di ba mga kapatid, naniniwala ako na attitude is the center of life. So character is most something important than anything. Kasi ito yung higit na tinitingnan ng tao. Kaya kahit man ang ating Panginoon ay nagbigay siya ng parable na kung saan pinatunayan niya at binigyan niya ng mas malinaw na kahulugan ang tunay na paggawa
ng charity or hindi naman charity o pag-ibig ng isang tao, kung ano ba talaga ang tunay, genuine na pag-ibig, na ito ay masusumpungan sa Luke chapter 10 verses 25 to 37, no? At ito ay story ng The Good Samaritan, no? So alam na natin yung kwento na merong isang lalaki na galing sa Jerusalem at siya ay pumunta sa Jericho, at pagkatapos siya ay nahulog sa kamay ng mga tulisan, at pagkatapos sinaktan, at pagkatapos siya ay iniwan ng halos patay na. Yun ang sabi ng Biblia. At sa pagkakataon na yun, nung siya ay walang tumulong sa kanya, nakahando siya doon, at maya-maya merong dumaan na ang individual na yun na dumaan ay walang iba kundi pari. Pari, sa mga tawag sa panahon na yan, pari o isang leader sa iglesia. Nung siya ay dumaan, nung nakita niya yung kabataan, ang sabi ng Bible is, diba, umiba siya ng daan. At siguro iniisip niya na sana hindi ko siya nakita, no? And then pangalawa, meron siya uling dumaan, at ito naman ay Levita. Nung nakita niya, ganun din ang kanyang ginawa. Iniwasan din. Pero sa pangatlo, na kung saan ito yung mga tinatawag na hindi mananampalataya sa mga panahon na yan, ay mga Samaritano. Pero nung nakita ng Samaritano, ang sabi ng Biblia ay nagdala siyang hapag. Nagdala siyang hapag. Kanya itong tinulungan, bumaba siya doon sa kanyang asno, kanyang tinulungan ito, binalutan ng damit yung kanyang mga sugat, at pagkatapos ay dinala doon sa paggamutan. At ang sabi niya doon, lahat, no, nagbigay siya ng ilang mga halaga, at sabi niya lahat ng nagastos ay babayaran ko sa pagbalik ko. Kaya nung nagtanong ang Panginoon doon sa isang kabataan o sa isang teacher of the law sa mga panahon na yan, na lumapit sa kanya na mayroong pagmamayabang, sabi niya, Guro, ano bang aking gagawin para matanggap ko ang buhay na walang hanggan? So nagkaroon sila ng conversation. So ibinigay niya yung parable na ito, at pagkatapos may bigay ang parable na ito, siya ay tinanong ng Panginoon. At ang sabi niya, sino doon sa tatlo ang nagbigay ng makatao? Ang sabi niya doon, yung pangatlo, ang sabi niya. At ang sinabi ng Panginoon, at sinabi niya, ang nagpakita ng habag, sa verse 37, sabi niya, at sinabi niya, sa verse 36, sa ano sa palagay mo? Ang tanong sa kanya ng ating Panginoon, alin sa tatlong ito ang naging kapwa-tao sa nahulog sa kamay ng mga tulisan? Well, at ang sabi niya 37, at sinabi niya, ang nagpakita ng habag sa kanya. Sinabi sa kanya ni Jesus, humayo ka, at gayon din ang gawin mo. Kaya nga minsan, kung ang isang tao ay lalapit sa Panginoon na mayroong pagmamayabang o anumang pagmamataas, dahil ang Diyos ay nakikita niya ang puso ng bawat tao. So nagbibigay siya ng katampatang kasagutan upang ang tao ay makita niya yung kanyang sarili sa ganoong sitwasyon na kanyang ikinikilos. Ibig sabihin, mapapahiya ang isang tao na lalapit sa Panginoon na mayroong pagmamayabang, dahil nais ng Diyos na tayo ay lalapit sa Kanya na mayroong pagpapakumbaba. Kilalanin natin siya bilang ating personal na tagapagligtas. So yun ang nais ng Diyos, na maramdaman ng isang tao kung ano ba talaga ang ibig sabihin ng pag-ibig. And next point, sa verse 3 ng chapter 13,
Sabi ni Paul, at kung ipamigay ko ang lahat ng aking ari-arian, at kung ibigay ko ang aking katawan upang sunugin, subalit walang pag-ibig, wala akong mapapakinabang. So, diba? Yun ang maliwanag na sinabi ni Paul sa kanyang sulat, sa kanyang pagpapaalaala kung ano ang pag-ibig. So, ang Panginoon ay nagbigay siya ng maliwanag na aral o paalaala, at ito nga ang kasaysayan ni Zaccheo, na ito yung sulat ni Luke chapter 19 verses 1 to 10. Makikita natin dyan yung story ni Zaccheo, yung kanyang conversion. Yung kanyang conversion ay isa siyang maniningil ng buwis, pero nung nakilala niya ang Panginoon, doon niya napagtanto ang tunay na pagmamahal. No? Kaya sinabi niya, sa lahat ng aking mga pag-aari, sa kalahati ng aking pag-aari, ibibigay ko ito sa aking mga dukha. At kung nakunan ko sila ng mga sila ay nakunan ko ng isang halaga, ay ibabalik ko ito ng 4 times. No? Yun ang sabi ni yun ang sabi ni Zaccheo nung na-realize niya at nakita niya, nung natutunan niya na makipag-usap sa Panginoon. Kasi sa mga panahon na yan, pumasok ang ating Panginoon sa kanyang tahanan, at doon niya naranasan ang buhay ng isang kasiyahan, at doon niya napagtanto ang tunay na pagmamahal sa kapwa-tao at sa Diyos. Kaya sa verse 9, ang sabi niya, at sinabi sa kanya ni Jesus, dumating sa bahay na ito ngayon ang kaligtasan, sapagkat siya man ay anak din ni Abraham. Verse 10, sapagkat ang anak ng tao ay dumating upang hanapin at iligtas ang nawala. So, mga kapatid, yun ang ibig sabihin, no? Yun ang ibig sabihin ng pagmamahal, na kung papaano ipinaliwanag ng ating Panginoon ang makahulugan, ipinakita sa estilo ng pag-aaral o pangangaral ng ating Panginoon, na ipinakita ang tunay na pag-ibig, na siya ay hindi nagtatangi. And sa verse 2, sabi niya, at kung sa verse 2 ng 1 Corinthians chapter 13, sabi niya, at kung mayroon akong kaloob ng propesiya, at maunawaan ko ang lahat ng mga hiwaga at ang lahat ng mga kaalaman, at kung mayroon akong buong pananampalataya upang mapalipat ko ang mga bundok, ngunit wala akong pag-ibig, ako ay walang kabuluhan. So, iyon ang maliwanag na sinabi ni Paul. Maalaala ko yung isang nag-glance ko sa isang TV show na sa Wawawin. Nagulat ako doon sa sinabi ng bata na tungkol sa pagkakilala niya sa Panginoon. Ang sabi niya, kasi di ba nagbibigay ng message sa ngayon, ang sabi ng anak doon sa mama niya, kasi siya ay isang contestant, sabi niya, Ma, kung ano man ang hirap na ating dinadanas natin sa ngayon, ang sabi niya, huwag nating questionin ang Panginoon. Huwag nating tanungin ang Panginoon, dahil siya ang nakakaalam sa lahat ng bagay sa ating buhay. Kaya nung sinabi niya, nagulat ako, bakit ganun siya magsalita? Kaya inisip ko, maaari na ang batang ito ay Bible student, o siya ay bata na mapagbasa ng banal na kasulatan. Kaya ano pat sa pagbitiw niya ng
ng kanyang salita ay merong kang matututunan. Meron siyang wisdom na kanyang i-impart doon sa kanyang sa salita, di ba? Kaya isang blessing din pagka isang tao ay nagkakaroon ng pagbabasa ng banal na kasulatan. At yun ang kanyang naranasan at nasupungan kung ano ang tunay na pagmamahal. So, sa aklat ng Luke chapter 18 verses 9 to 14, mapapansin nyo naman dyan yung pagkakaiba ng uri ng pagmamahal na makasarili, yung tinatawag na self-righteous. And alam natin kung ano yung story dito, yung the Pharisee in the publican. Kaya sabi nga ni Ellen G. White na yung self-righteous ito ay hindi karapat-dapat sa paningin ng ating Panginoon. Kasi yun nga, kung ating babasahin doon sa verse 11, nabanggit niya dito, siya ay nagpapasalamat dahil siya isang mananampalataya, nagbibigay siya ng buwis, nagbibigay siya ng tithes and offering, at pagkatapos ng ikapo, at siya ay nag-fasting 2 beses sa loob ng isang linggo. At pagkatapos ay kanyang sabi, hindi ako gaya ng publican ito, hindi mananampalataya. Pero sinabi, kaya ang sabi doon sa verse 14, sinabi ng Panginoon, sinasabi ko sa inyo, nanaog patungo sa kanyang bahay ang taong ito na inaring ganap sa halip na ang isa. Sapagkat ang bawat nagmamataas sa kanyang sarili ay ibababa, ngunit ang nagpapakababa sa kanyang sarili ay itataas. So, yun ang nais ng Panginoon na ating matutunan sa kanyang pangangaral, ipinapaalam at ipinapahiwatig sa mga tao na kung ano ang pakahulugan ng tunay na pag-ibig. And so as I end, let me read the remaining verse. Sa verse 4 sabi niya, sa 1 Corinthians chapter 13, verses 4 to 13, ang pag-ibig ay matiisin at magandang loob. Ang pag-ibig ay hindi mainggitin o mapagmalaki o hambog. Hindi magaspang ang kilos, hindi nito pinipilit ang sariling kagustuhan, hindi mayayamutin, hindi nagtatala ng mga pagkakamali. Hindi ito natutuwa sa masamang gawa, kundi natutuwa sa katotohanan. Pinapasan nito ang lahat ng mga bagay, pinaniniwalahan ang lahat ng mga bagay, inaasahan ang lahat ng mga bagay, at tinitiis ang lahat ng mga bagay. Ang pag-ibig ay walang katapusan. Walang maging mga propesya ay matatapos. Maging ang wika ay titigil, maging kaalaman ay lilipas. Sapagkat ang nalalaman natin ay bahagi lamang, at nagsasalita tayo ng propesya ng bahagi lamang. Verse 12, sapagkat ngayon malabo nating nakikita sa isang salamin, ngunit pagkatapos nito ay makikita natin ang mukhaan. Ngayon bahagi lamang ang nalalaman ko, ngunit pagkatapos ay lubos kong nauunawaan kung papaano ako ay lubos na nakikilala. At ngayon ay nananatili ang tatlong ito: ang pananampalataya, pag-asa, at pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. So for once, good evening and God bless.